Isang mapagpalang araw sa ating lahat at narito na naman tayo sa isang talakayan sa Araling Panlipunan 7 na ating papamagatang Suliraning Pangkapaligiran sa Asya. Para sa unang araw, higit natin tinatalakay dito ang mga sumusunod na suliraning panglipunan na kaakibat ng ating kapaligiran. Ngunit bakit ba natin ito tinatalakay? Meron tayong tinatawag na weighing scale. No? Nakikita sa larawan, parang may talatimbangan no, na nakikita. At narito rin ang tinatawag natin sa pag-aaral ng kalikasan na tinatawag na balanseng ekolohikal. Balanse, ibig sabihin dapat hindi lumabis, hindi rin magkulang. Kinakailangan ang paggalaw ng parehong panig para mapanatili yung balanse sa pagitan ng dalawa. Ano nga ba ang binabalanse natin sa pagsukat ng ating kapaligiran? Narito yung ating kalikasan o ating kapaligiran na nangangahulugan lamang na ang bawat pinagkukunan natin ng yaman, mga yamang likas na mayroon tayo, ay dito makikita. No? Ito ang ating kapaligiran. Ito ang panggagalingan ng ating mga resources. Ito yung panggagalingan ng ating mga pagkain. Kaya hindi maaaring hindi natin ito galawin. Diba? Ngunit, subalit datapwat, ang isang bumabalanse no, sa ating kapaligiran ay ang patuloy na paglaki ng populasyon. Makikita natin na sa paglaki ng populasyon, kakailanganin natin kalaunan na tugunan yung pangangailangan ng bagong mga henerasyon, bagong sibol na populasyon. Bakit? Nangangahulugan na ang bawat batang isisilang, mangangahulugan niya ng isang tahanan pagdating ng araw. Kailangan niya ng pagkain. Kailangan niya ng mga iba't ibang resources na matutugunan lamang ng ating kapaligiran, partikular na ating kalikasan. Ang isa pa ay ang urbanisasyon, ang higit na pag-unlad ng isang lugar. Sabi nga nila, no, minsan may debate, ano nga ba ang dapat higit na bigyan ng priority o prioridad? Kalikasan ba o kaunlaran? Yan ang isa sa dapat nating timbangin parate sa tinatawag na balancing ecological. Next, makikita naman natin ang iba't ibang suliranin. Magsimula na tayo sa desertification. Ang desertification ay isang uri ng pagkasira ng lupain. Lalo tigit sa mga rehiyon, lugar, bansa na mayroong bahagyang tagtuyo o lubhang tagtuyo. Ibig sabihin, limitado ang kanyang tag-ulan, maaaring ganun yung factor, at maaaring ganun din naman talaga ang heograpiyang taglay ng lugar na yon. Kaya nakakaranas siya ng tagtuyo. Dagdag pa, ang mga nakararanas nito ay mga sumusunod na bansa. May mga porsyon ng China na nakaranas ng desertification. Gayon din naman, hindi ito lihis na karanasan sa mga bansang tulad ng Pakistan, Jordan, Iraq, Syria, Yemen at Lebanon. Mapapansin natin na ito yung mga portion ng mga bansa na mailalarawan din natin na nakararanas naman ng tag-init no? O tagtuyo. Maraming panahon na tag-init ang ilan sa mga to. Ang sumunod na suliranin naman ay ang salinization. Ang salinization ayon sa pag-aaral ay nangyayari di umano dahil lumilitaw sa ibabaw ng lupa yung mga asin. May maling prosesong nangyari kaya raw ang mga asin na ito ay inanod papunta sa lupa. Usually estuary ang isang nasisi, di ba? Kapag mali ang sinagawang proseso ng irigasyon, di ba, sa mga palayan, lalo sa paligid ng mga estuary, nangyayari ang salinization. Ano nga ba ang epekto nito? Hindi namumunga ang mga halaman o halamanan sa isang mataas ang exposure sa alat dahil hindi naman ito mainam na tagapagpasibol ng mga halaman ito. Kung kaya't ang salinization ay isang maituturing na suliranin sa ating kapaligiran. Example ng isang bansang nakararanas ito na extreme right now ay ang Bangladesh. Ang sumunod naman na suliranin ay ang tinatawag nating habitat. Nangyayari ang suliranin ng habitat dahil yung mga tirahan ng hayop ay nawawala dahil alam naman natin na ito'y unti-unting napapalitan. Ano ba ang napapalitan? Nagiging subdivision, nagiging pabahay siya sa ilan dahil sa tinatawag na land conversion. Ano ang land conversion? Ito yung paghahawan ng kagubatan. Ano ibig sabihin ng paghahawan? Paghahawan, ibig sabihin,
pagkaroon ng pagpapalit mula gubat papuntang subdivision. Paghahawan. Pagpatag ng mga bundok kasi maglalagay ka nga ng subdivision. Hindi ka pwedeng maglagay na lang ng subdivision kahit man lang sa taas ng bundok. Kailangan patagin siya. Paano mapupuntahan yan kung hindi yan papatagin? At gayon din yung mga maburol na lugar. Yan ang epekto ng land conversion. Nadadali ang tahanan ng ating mga hayop. Ang sumunod na suliranin ay ang hinterlands. Mangyayari ito dahil apektado yung mga teritoryo dahil sa sakop na mayroon ang lungsod. Malayong lugar ang hinterlands. So bakit natin siya poproblemahin? Ang nangyayari kasi, dahil sa pag-unlad ng isang lugar, dahil sa rapid urbanization, ibig sabihin yung higit na pagtatayo ng mga building, ng mga subdivisions, condominiums, etc. Yung mga teritoryong hindi naman lubos na nasa lungsod, ay naaapektuhan na rin. Diba? Nag-a-adjust din ang mga lugar na ito. Partikular ang mga hayop sa lugar na ito. Mga species na nasa lugar. Kaya yung hinterlands, makikita natin, merong pagdi-disperse, no, kahit paano. Kasi kailangang tumustos sa pangangailangan ng pagkain, panggatong at troso. Di kalaunan ang mga hinterlands na to ang magsusupply. Kaya ito ay maapektuhan in the long run. Kaakibat nito o kaugnay nito yung kaninang nabanggit na land conversion. Ang sumunod naman ay ang, ecological balance nga. Yan ang hinihintay at binibigyang pagtugon sana natin. Ito yung balancing pagsasama sa pagitan ng may buhay at kapaligiran. Ngunit, naapektuhan ng mga ito ang mga sumusunod na suliranin. Nabanggit na natin kanina mula sa desertification. At ngayon naman yung deforestation. Ang deforestation naman, ito ang pagkaubos at pagkawala ng mga punong kahoy sa ating mga kagubatan. Bakit mahalaga ang mga kahoy o punong kahoy at mga gubat na mayroon tayo? Dahil ang pagkaubos ng mga kahoy na ito o mga puno sa ating mga kagubatan ay mangangahulugan lang ng mabilisang landslide. Dahil ang puno sa ating mga kagubatan, yung mga ugat nito ang nakahawak sa mga lupa na mayroon dyan. Kaya pag oras na tumama ang mga bagyo, ang nangyayari, kapag wala ng ugat o punong nakakapit, isa sa pinakamalaking potensyal na mangyari ay ang landslide. Dahil nga, ubos na ang mga puno. Sumunod ay ang siltation. Ang siltation ay ang parami at pagdagdag ng deposito ng banlik na dala ng umaagos na tubig. Ito ang tinatawag nating siltation. Nakikita natin na parang mayroong part na hindi na natin pwedeng magamit, no? Parang yun nga, no? Parang may bagong usbong na lupa. Yung siltation na yan ay hindi na lubos pang maaaring mapakinabangan. Pero ito ang pinaka-example natin, yung lawa ng tunnel sa Cambodia. Nakaranas sila ng siltation. Nangyayari rin naman to kasi may regular na proseso ang tubig na siyang nakaapekto sa mga lupa na sa karatig lugar. Pero ito ay isang itinuturing natin suliraning pangkapaligiran na ating pinag-aaralan. At sumunod, red tide. Alam naman natin ang red tide, no? Hindi natin pwede kainin ang mga pagkain na naapektuhan ng red tide. Bakit? Ito ay dahil sa dinoflagellates na lumulutang sa ibabaw. Nagdudulot ito para maging toxic o nakalalason ang mga pagkain na naapektuhan ng red tide. Isa sa pinakamagandang example pala natin, siyempre, pag red tide, hindi tayo pwede kumain ng tahong. Yung mga shells sa ilalim, di ba? Nakikita nyo naman, di ba? Hindi na siya magiging healthy food pa dahil nga dito sa dinoflagellates. At itinuturing natin itong suliranin sa ating kalikasan. Global warming, ang sumunod nating suliranin. Ang global warming ay dulot ng malaking porsyento ng ating kahanginan dulot ng greenhouse gases. Ang greenhouse gases, may tuturing natin na ito ay epekto ng mga sumusunod na kemikal. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, at chlorofluorocarbon o tinatawag ding kilala bilang CFC. Ngayon, itong global warming ay malaki ang idinudulot nito dahil nahagkaan nito sana
yung init na dala ng araw para muling makalabas. Ngunit dahil nga sa global warming, itong mga gases na to, tinatrap niya, no, sa ating daigdig yung mga chemical waste. Itong mga chemical waste, tinatrap niya yung mga gases na to na nagiging sanhi ng pag-init ng ating daigdig. Ngayon, kapag nakararanas tayo ng pag-init ng daigdig, nagre-resulta ito sa pagtunaw ng mga yelo. Dahil alam naman natin, yung North Pole tsaka sa South Pole, ito ay mga deyelong lugar. Anong ibig sabihin pag natunaw ang yelo? Magiging tubig. Kaya tumataas ang mga level o antas ng tubig sa ating mga karagatan. At ang global warming ay nagdudulot din ng pagkabutas ng ozone layer. Isang proteksyon natin laban sa pagpasok direkta ng ating liwanag mula sa araw. And of course, yung ozone layer, no? Yan, yung ozone layer. Makikita natin dito, no? Yung ozone layer, yan yung pumuprotekta sa atin. Nasa hanay yan ng stratosphere. Dito, maraming konsentrasyon ng ozone. At ang ozone layer ang isang direktang proteksyon natin para hindi tayo direktang tamaan ng sikat ng araw. Ngayon, pag pinansin ninyo yung linya, no, yung arrow ng UVC, yung UVC, pinoprotektahan lang yan at hinahagkaan kagad yan ng ozone layer. Nakikita nyo, di ba, hanggang labas lang siya. Pero itong UVB, pumapasok siya, no? At yung UVA. Ngayon, ang problema sa global warming, dahil nga sa mga gases na natatrap, sa halip na makaalis, no, mag-bounce back pataas ang mga ilaw na ito o ang mga linyang ito, natatrap sila sa loob ng ating daigdig. Nagdudulot ito ngayon ng pag-init. No? Kaya ganoon na lang ka-importante ang ozone layer. Kaya ang mga nakakapagpahamak sa ating ozone layer ay ang mga delikadong chemical waste na yan. Pag nawala ang ozone layer, direkta ang init na mararamdaman natin mula sa sikat ng araw. At ito ay nakakapangamba. Napoprotekta sa tao ang ozone layer. Hindi lang sa tao, halaman, hayop, at masamang epekto ng radiation dulot ng ultraviolet rays. Hindi kasi dapat tayo direktang tamaan ng mga UV rays. Kung may alam tayo, no, sa siyensya at agam, sa medisina, may iba, no, na sakit. Kung di ako nagkakamali, ang katarata ay isang dinudulot din ng sakit na ito. Ng isang fenomeno na ito. Next ay, ano-ano ang mga suliraning pangkapaligiran sa Asia? Yan. Isa sa pinakamalaki ay ang problema sa lupa. Suliranin tayo sa lupang maaaring bungkalin. Sa estado ng Pilipinas, ang kasalukuyang nakaupo sa Department of Agriculture ay ang ating Pangulo. No? Sa Senate Committee on Agriculture ay ang isang hasyendera at may-ari ng mga maraming subdivision dito sa Pilipinas. No? Ang pinakamayamang pamilya right now, no? Ang Villar. No? Si Cynthia Villar din ay nakaupo sa Committee on Agriculture na siyang nangangasiwa sa pagre-regulate kung anong mga lupa ang maaaring bungkalin. Yung tinatawag nating land use policy. Anong problema? Papaliit ng espasyo natin para sa agrikultura dahil nga sa conversion sa lupa, gawing itong subdivision, condominium, etc. etc. At ito ang isa sa malaking kinaharap na suliranin ngayon sa Asia, di lamang sa Pilipinas. Gayon din ang pagkawasak ng kalikasan. No? Hindi natin may kakaila na ang pagkawasak ng kalikasan ay dulot na rin ng ating kapabayaan. Ang ating kapabayaan ay magre-resulta sa panganib sa pagkasira ng tahanan ng mga alagang hayop. Diba? Tapos, 5 sa 17 bansa sagana sa naturang yaman. Ngunit, nangangamba na sa pagdating sa aspektong ito. Kaya 90% nagsisilbing kanlungan ng mga hayop, tinatayang maaaring kumonte at hindi na masustain pa sa katagalan kung hindi ito iingatan at patuloy lamang na pababayaan. Gayun din, ito ang pinakamalaking krisis na maaaring mangyari sa hinaharap. No? Ang kawalan at pagkaubos ng malinis na panggagalingan ng tubig. Dahil nangyayari na to, kakulangan at polusyon sa tubig. Mabilis na pagkonsumo ang sinasabi natin. Kaya may epekto ang pagdami ng populasyon sa
ubos ng kinakailangan natin mula sa kalikasan. Yan muli ang usapin sa balanseng ekologikal. Dagdag pa, mula 1950, 3 ulit tumaas ang pagkonsumo sa tubig. Anong ibig sabihin nun? Kung mayroong 1 milyong taong nagkokonsumo noong 1950, ngayong 2000, no? Ngayong 2000 ay mayroon 3 milyong tao na hindi nabawasan bagkus na dadagdagan. Pero anong problema ron? Nadagdagan ng tao, ngunit hindi nadagdagan ng mga sources. Dahil limitado ang resources na mayroon tayo. Definitely not the least, ang ating 90% na nagsisilbing kakulangan ay may maaaring kumonte. Bakit? May nakatira rin sa kalikasan natin pagdating sa katubigan at sila ay maaaring ma-damage sa mga bagay na tulad nito. Pollution sa hangin, hindi rin ito maaaring pakawalan natin. No? Isa sa talakayan natin. Dahil ang syudad sa Asia ang pinakamarami, no, na nakapagtala ng pinakamaruruming syudad sa buong mundo. Bakit? Nandito ang China. Factory of the world ang ituring ang bansang ito. Nandito rin ang mga third world countries na inaasahan sa cheap labor, Indonesia, Vietnam, Philippines, etc. Maraming syudad sa Asia na nagdudulot ng polusyon sa hangin. Hindi na natin may kakaila na ang India hinaharap din ang suliranin na to. 15 lungsod na pinakamalala sa polusyon, 12 galing sa Asia. Okay? Polusyon sa hangin ay dulot din ng traffic, di ba? Bilang traffic, gayon din ng mga sa lalawigan. Yung chemical na pataba, akala natin okay lang yung mga fertilizer, no? Pero yung mga fertilizer na yan, pataba at nitrate talaga yan mula sa hayop. Pero nitrate ay isang bahagi sa nag-aambag sa chemical, no, na nabanggit kanina sa global warming. Bukod pa ron, ang syudad, yung lead, no, mula sa sasakyan. Yung ini-emit sa tambucho, alam ko lead yun kung hindi ako nagkakamali. Pagluluto gamit ang kahoy, kasi hindi naman mainam talagang gamitin yan. Dumi ng hayop at mababang kalidad ng uling. Yan ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng polusyon sa hangin. And dyan nagwawakas ang ating discussion para sa araw na to. Maraming salamat.